You heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. 2 Timothy 2:2. Hallelujah, 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. 2 Timothy 2:2. Hallelujah, 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. The harvest is plenty, but the workers are few. As for me and my house, we will serve the Lord. We will serve the hallelujah. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel
Good morning, morning, Jesus! Magandang umaga po sa bawat isa sa atin. Nakasama namin lagi tuwing Sabado upang makasama namin sa kwentuhan. Sabi nga nila, awit ng pag-ibig, nasa na yung awit? Ayan. Actually, ang awit ho ng pag-ibig ngayon ay ang mga kwento ng iba't ibang buhay na nakakasama namin dito sa programa. At ngayong umagang ito, kasama natin ang mag-asawa mula pa sa, imported ho ito from Lipa. Ayan, Lipa, Batangas. Sila magpapakilala sa kanilang sarili. Pero bago tayo magsimula, brother, can you open us in prayer? Okay po. Lord Jesus, we thank you for today na kami po ay nabigyan ng opportunity upang magsalita sa iyong harapan sa buhay namin bilang Kristiyano at sa mga blessings na ipinagkaloob mo sa amin, gayon din sa mga trials na nalagpasan namin at itinataas po namin ang oras na ito na kami po ay maging bahagi ng programang ito na magbigay ng patotoo na ang buhay Kristiyano ay masaya at ito ay lalong tumitibay po ang pagsasama ng buong pamilya. In Jesus' name we pray. Amen. Nako, parang duplicate yan ng isang kilala ko pa. Actually, siya po ay anak ni Pastor JV at sila po ay nagpa-unlock na makasama namin dito ngayon sa awit ng pag-ibig. So, magpapakilala po ang bawat isa sa atin. Brother, ikaw muna magpakilala. Sige po. Ako po si Giovanni Cagimbal. Anak po ako ni Pastor JB Cagimbal and Sister Cora Cagimbal. Kasama ko po ngayon ang aking nag-iisang pinakamagandang babae sa nakilala ko sa aking buhay bukod sa aking ina at mga kapatid, ang si sister wife po, si Sister Jodeline. Anak, ikaw naman. Ako naman po ay si Sister Jo. Ayun din, asawa ng pinakagwapong tabi ko. Sabi ko, Hello ano po ba sa yan? lahat. Mutual Admiration Society. Ilang taon na kayong kasal, bale? 25 years po. 25 years 25 years. So po. sa atin pa yan ay silver, no? 25 years, Yes, tama? po. Silver, Silver. 25 Silver years. po. So, bali ilan ang naging supling ninyo ngayon? Dalawa po, Minister. Parehong lalaki, no? Opo, Oo. Pares pong lalaki. Oo. At ngayon ay parehong nasa kolehiyo na. Graduate na po yung isa. Yung Okay. isa po Graduate ay siya ng anong course? air Air transportation po. Okay. Tapos nagtatrabaho na siya obvious ba sa airport? Opo. Sa Macro Asia po. Bale, under ng PAL. Sa Terminal 1 po. Oo. Tapos ang bunso, Yung bunso naman po ay third year college nursing sa FEU po. sabi ko nga sa kanila mag-asawa, parang kailan lang, nung nagpupunta ako sa Lipa, ay mga tutoy pa nung araw. Ngayon kabilis ng buhay at yung nga, pareho nang nandito nakatira sa Manila. So sabi ko nga sa kanila, gaano kahirap o kadali yung adjustment ninyo? Kahit sino pwedeng sumagot. Bilang tatay, bilang nanay. Siyempre po, napakahirap kasi nga mula maliit pa, nasa iyo, sa tabi mo, lagi mong nakikita. Ngayon po, halos every weekend na lang po kami nagkikita. So sa araw-araw, nag-aalala ka kung okay lang ba po sila, nakakain po ba ng maayos, at kung kamusta naman po sila sa araw-araw. So, mahirap po na nakakapag-alala din po minsan. Pero lagi po naman pinagdadasal sila sa araw-araw na malayo po sila sa amin. Kaya nga, Brother Bunny. Opo, napakalaki pong adjustment kasi nung pamula bata po yung mga anak namin, kami pong apat ay talagang siguro po ay ang ginawa namin programa ay yung bonding talaga. Lagi kami magkakasama, laging lumalabas, laging nagkukwentuhan. At kami po ay
kahit mga lalaki po yung anak namin ay may I love you, hindi nawawala yung I love you. Talaga. Kaya nung lumaki po, parang medyo minsan ay nahihiya nun, pero naibalik naman din po ulit yung mga ganong hindi na po ulit sila, yung palho ang kinaganda pag kung ano yung pinagmulan, na kahit may mga kasama silang iba na iba yung pagpapalaki siguro ng kanilang mga magulang, talagang hindi po mawawala yung itinuro ng magulang. Kaya every Sunday, every weekend, kami po ay magkakasama kahit ano pong mangyari. Kaya yun po. Minister. Nakakatuwa kasi dati kayo magkakasama, ngayon kayo pa lumuluwas para lang makasama sila. Opo, opo. So, ang maganda sa inyo, meron na kayong parang family tradition na na-create sa family ninyo kung saan na kinalakihan na ng mga bata. Napakalaking bagay yung kagaya sabi mo nga, kahit mga binatilyo na mga binata na nagtatrabaho na pero may I love you pa rin. Yes po. Napakalaking bagay yung kasi kung anong kinalakihan ng bata, yun ang bubuo sa kanilang pagkatao, lalo sa pag-aasawa nila. So siguro dumako na tayo sa gusto pa nating malaman, gusto pa naming ma-explore din, yung buhay ninyo bilang mag-asawa. Sabi nga dito, what surprised you most about marriage that you didn't expect in your early years? Siyempre, dalagat binata, may kanya-kanyang buhay, tapos biglang nakasama mo yung hindi mo naman kaano-ano, kumbaga, di ba? Tapos nagkasama kayo ng, siguro may tinatawag na honeymoon stage di ba? Ang honeymoon stage, naku, lahat maganda yan. Wala kang, and then, pag yung matagal-tagal na, may mga nakikita ka na, saan ka na sorpresa? Siguro ako muna po, Sige. Go. Na-surprise po ako yung una, yung sinabi niyo honeymoon stage kasi sweet yan dire-diretsong sweetness. Tapos meron din magsasabi na nako ang pag-aasawa ay mahirap. Pero during our married life po ay hindi po mahirap. Pahirap pa pala ho ng pahirap kasi may nadadagdagang anak, susunod may anak din, tapos may mga struggle din between dun sa mga taon na yon. Pero dun ka maso-surprise kapag yung sister wife mo, ang support sa'yo, 100% lagi. Kaya yung pagod po, yung stress na dinaanan, tao lang, ma-experience natin yan, pero once na nakasuporta po ang wife and yung mga anak din po ay yung solution doon sa problema mas mabilis, mas magaan. At lalo na po nung kami po ay nakasama ko si sister wife kasi since college naman po, ini-introduce ko na rin po siya sa Comfy. At yun din po, nakasama ko ang sister wife ko sa paglilingkod sa Diyos dito sa Comfy po. Kaya malaking factor po. Saan kayo nag-meet nga pala? Nakalimutan kong tanong. Before you became husband or even before you became sweetheart, saan kayo nagkita? Saan kayo nagkakilala? Sa school po. Magkaklase po kami ng college. So college na nung magkakilala kayo. So as in first year college? First year college po. Yes First day po. ng school. First day hanggang end ng college. Okay. Tapos, ano na kayo noon? Into relationship na kayo noon? Hindi pa po. Okay. Magkakilala pa lang po kami. Gusto ko yan. Okay. Double cards muna. Okay. And then, sige, Jo, kwento. Ano nangyari pagkatapos? Magkaklase, and then... First day of school po, yun na nagkita kami. Tumabi po sila sa amin, siya, saka yung mga friends niya. Tapos nagpakilala po sila. Tapos since then po, naging magkabarkada pa lang po din kami. Okay. Tapos ay hanggang sa tumagal ng tumagal, after siguro mga isang buwan. Matagal na yun. 1 Okay. month. Pero magkabarkada pa everyday. Siyempre sa school, everyday kami nagkikita.
Wala pa naman. After a month, siguro, doon pa lang po siya nag-umpisang hatid-hatid kasi malapit lang po yung dorm ko sa school. So, pahatid-hatid lang po hanggang sa... Doon pala siya nagparamdam, kumbaga. Opo. Tapos, how long was ang tawag doon? Yung period, Yung sige, ligawan courtship, po. sige. Bilis lang po. Mukha nga kasi after 1 month, ito na eh. And then the courtship, how long was it? Ang courtship po ay 1 month po. Talaga? Ano ba yan, love at first sight? Hindi naman po. Kasi parang para sa akin lang din po. Hindi, kung may gusto pa naman actually, mas makikilala mo yung tao kapag yung in a relationship na kayo. How long was this before the marriage, the 8 wedding? years po 8 kaming years, maging mag-boyfriend 8 years and po. girlfriend. Wow! Yes po. Before we got Intentional? married. Yes po. Yes po. Bakit? Bakit ganun Kanya ba? katagal? Kasi, Sabi College. sa akin po, 8 is infinity. So, pero Nasa- ano po, within 8 years po, mafe-feel mo naman po na oh, ano na kayo parang, alam mo yun, minsan isipin mo parang ang kulang na lang is kasal. magsama or magpakasal. Oo. Kasi kilala mo na isa't isa. Okay. So, ang ganda kasi sabi nga nung iba, ang maganda daw na marriage is yung magkaibigan mo na. And in your case, it worked, no? Yeah po. Yes. Kahit naman nasa college kayo, yun nga, barkada pa rin, hindi nawala yun. So, mahaba yung getting to know you, kumbaga, na episode. So, doon yun na napagtanto na kayo talaga para sa bawat isa, no? Nakakatuwa kasi parang gaano katagal bago nanligaw? 1 month. Gaano katagal bago siya nag 1 month? Wow, bilis. Tapos ang haba nung parang Relationship. pagsasama. Pero kanina, kinikwento ng iyong labi-dabi na ikaw ang bida eh. Ayun, sabi niya, gaano ka ka-supportive as a wife na yun na nga, no, na parang sinasabi ni Brother Bunny, isa sa mga key na success ng marriage niyo is ikaw bilang wife. Ano bang tingin mo when you got married? Ano ba ang role ng wife at that point na nag-uumpisa pa lang kayong nagsasama as husband and wife? Support. Kasi nga po, talagang magkaibigan talaga kami bago kami naging mag-asawa. So parang kilala na rin po namin yung bawat isa, kung ano yung mga weakness, kung ano yung mga strength namin. So, bago pa man din kami naging mag-asawa, so, nakilala na namin talaga yung isa't isa. So, kung ano man yung mga desisyon niya mga desisyon para sa pamilya, alam kong para naman sa ikakabuti po ng lahat sa aming dalawa, talagang yun na, sinusuportahan ko lahat hindi naman siguro lahat, pero more on give and take din naman po kami sa relationship namin. What do you mean? Pinag-uusapan namin ng lahat ng mga kailangan desisyon as a family. Nakikinig siya sa opinion ko, at the same time, nakikinig din ako sa opinion niya. Hindi lang puro siya. Parang kahit din naman po siya na iniintindi din naman niya or tinitake din naman niya yung opinion ko pag sa Okay, mga oo. Napakaganda usapan kasi namin. yung communication open at the same time binavalue niya yung opinion mo. So it's more of a team, no? Opo. You work together as a team. Pwedeng tanong, do you keep secrets from one another? Kasi mukhang Brother Bunny, would you like to answer that? Secret po, may mga times po na for example po ay kasi yung ano po, yung budget po namin, yung sweldo ko, binigay ko na po sa kanya. Okay. So, hindi naman totally secret po, pero lahat ng sa grocery, sa bahay, siya yung bahala, ako naman doon sa mga bills. So, yung kinikita kong extra ay hindi ko na sinasabi sa kanya how much.
Okay. So- Kasi ako naniniwala rin ako dyan eh. Kasi by the time na merong emergency, ikaw rin naman nanghihingi. Yes po. Tapos may secret din minsan yung pag nagtatampo ko na hindi mo ipapahalata. Sa akin, secret po yun. Pero magandang secret kasi nga, it's for a good purpose na dadating talaga kasi ang point na darating yun eh, may mga emergency, especially financial, na ang gagawin mo na lang, ito na, magkano ba? Ito na, hindi ba? Yung bang more or less, nakahanda ka ba for any eventualities, ano? Pero, Sige, go ahead. Minister, i-clear ko lang. Pagdating sa sa finances, wala po kaming problema mag-asawa. Mhm, mhm. Para po malinaw sa lahat. Hindi po namin nagiging problema yon, hindi namin pinag-aawayan yon. At lahat po ay yung may mga part na para doon sa mga bagay na yon. Okay. Marami naman ang tawag doon, may ganyang klaseng arrangement, no? Na it's not really to cover up something or for anything, but it's more of a way of managing the family in a sense na pag may mga dumating na pangangailangan, alam mo yun, madaling ayusin yung mga bagay na yan. So, sa buhay niyo bilang mag-asawa, nasa sekreto na rin lang tayo, ano? Anong palagay niyo sekreto ninyo for 24 years? That's why the marriage is working. Ano yung isa na palagay niyo na masasabi niyo na itong dahilan kaya masabi namin na nagwo-work ang marriage namin? Who would like to answer first? Respeto po. Ay, gusto ko yan. Paki-explain. Yun na nga po, nire-respeto ko siya bilang asawa, bilang mas padre di pamilya ng aming pamilya. More on sa kanya yung desisyon, pero alam ko rin na kapag may sinasabi ako sa kanya na inaano din po niya, pinapakinggan din po niya ako sa relationship namin. Parang yun nga, give and take po. Aside from, syempre, lagi namin talagang pinagdadasal yung lahat-lahat ng mga nangyayari, maganda man o challenge man sa relationship namin. Laging ang ginagawa namin talaga, kahit na hindi kami nagkakaintindihan, meron kaming time na pagdadasal namin pareho kung ano yung mga challenges na dumadating. Kahit naman po nung mag-boyfriend pa kami, ganun na rin po talaga ang ginagawa kapag meron kaming hindi pagkakaintindihan. Malapit lang po sa simbahan yung aking dorm. Hinihila po niya ako papunta ng church para magdasal. Siya pa talaga. Tapos pagkatapos po noon, parang nakalimutan niyo na kung anong hindi niyo pinagkakaintindihan. Alaga. At so yun na nga po, yun at saka respeto po sa... So, una siguro yung spiritual life ninyong dalawa, Apo. ninerish nyo talaga pareho, no? Even before the marriage nga, sabi nga. At nakakatuwa, normally, ang babae magsasabing, alika magdasal tayo. In your case, Siya po. so napakaganda, no? Unang-una nga, yung tinatawag na respeto sa bawat isa. Siguro nga, ako sabi nga, lalo na pag nagkakaedad na kayo, ang daling sabihin, I love you. Pero kung nawala na yung respeto, dahil minsan sabi nga nila, yung pag matagal na nagkasama, parang minsan it becomes so easy to forget na dapat mo pa rin respetuhin yung asawa mo babae, dapat mo pa rin respetuhin yung asawa, especially siguro sa wife, napakahalaga sa isang babae na nire-respeto siya ng asawa niyang lalaki. And yan ang isang bagay na talagang masasabi kong susi, no, sa isang magandang samahan. Ikaw, Brother Bunny, ano sa palagay mo ang sekreto niyo? Yung sikto po, pag naisip ko po kasi yung family ko, yung prioritization
parang lahat po ng pagtatrabaho ko ay para sa pamilya, kaya mas maraming porsyento po na napupunta sa pamilya. And at the same time, lagi ko rin pong iniisip na mas mahirap yung ginagawa ng wife ko sa bahay kaysa sa yung pagtatrabaho ko. Ngayon ko lang narinig sa isang Kasi lalaki. ano po yung trabaho ko po ay 40 ko na yung parang alam ko na yung gagawin, yung parang magsasalita lang ako, magmamanage lang ako. Pero yung gawaing bahay po, araw-araw ko ring nakikita yung ginagawa niya. Minsan tumutulong ako. Minsan talaga masakit sa balakang, masakit sa buong katawan. Sabi ko, buti na lang hindi ako ang gumagawa nito. Kasi mahirap talaga. Kaya, yun po, sobrang na-appreciate ko po yung ginagawa niya sa aming tatlo, sa aming mag-aama. Kasi talaga pong kami po ang prinsesa kaming tatlo sa kay Baliktad sister ba? wife. Kasi asikaso po yan, pamula pagkain, sa lahat po. Talagang, yung parents ko nga po, sila magpapatunay kung gaano ka yung ang sister wife ko pagdating sa mga ganyang bagay. So, alam mo, rare breed ka yata sa mga karaniwang lalaki kasi very, very few, o ikaw lang yata naringgan ko, na sinabi mo na madali lang yung trabaho ko. Hindi kasi normally ang lalaki, minsan, di ba, entitled. Pagdating sa bahay, asikasuhin mo ko, di ba, kasi galing ako sa trabaho and all that. But in your case, ang unang nakita mo is na-appreciate mo yung bahagi ng asawa mo na para sa'yo ay mas mahirap kaysa sa pagtatrabaho. Napakagandang pananaw yan at pundasyon niya ng isang napakagandang pamilya na yun na nga, respeto ng bawat isa at yun na nga, in a sense, respeto mo sa asawa mo dun sa bahaging ginagampanan niya sa pamilya. No? So, napakadaling harapin kahit na ano yung mga sitwasyong pinagdadaanan ninyo. No? What season in your marriage na sabihin natin most challenging at ano natutunan nyo dito? It's a crisis, maybe a problem. You don't have to give us the details. Na palagay nyo, yun ang pinakamatinding dinaanan ninyo bilang mag-asawa at ano natutunan ninyo if ever merong ganon. Sabi nga ninyo, lahat madali, pero lahat naman tayo may challenges na dinadaanan. So ano yung palagay mo pinakamahirap niyong dinaanan? At ano natutunan nyo doon? Sa akin po, nung na-experience namin, dumating din po kami sa point na magtutuition yung anak namin, si Jovan. Wala pa kaming hawak. Ano yan, college? O? Elementary. Nag-uumpisa pa talaga kayo. Opo. Yun pala po ang talagang sabi ko nga po kanina, hindi mahirap mag-asawa, pahirap na pahirap. Kaya po pamula noon ay parang awang-awa po ako sa sarili ko noon at sa anak ko kasi parang ayaw ko pong maranas yung ganong mga bagay. Elementary pa lang yan, ha? Yes po, yes po. Kaya po nung time na yon talagang wake-up call sa akin lalo na talagang wala kang sasayangin para hindi maapektuhan yung isang miyembro ng pamilya. So, yun po yung naalala ko na talagang napatahimik po ako nun Saka iniyak ko po yun, pinagdasal ko yun. Talaga? Yung ganun. So, anong realization mo nun bilang tatay, bilang provider? Talaga pong kailangan pong dire-diretso yung plano mo sa buhay, yung goal mo. Hindi pwede, habang nagke-create ka ng pamilya, kailangan mas malaki yung gino-goal mo kasi may mga obligasyon ka na haharapin pa in the future. Kaya sinabi ko, nung naayos ko na po yung sinabi ko kanina,
yung sweldo ko, ang ginagawa ko, binigay ko na sa asawa ko po para na-divide na po yung portion na hindi na makakaligtaan mag-grocery or you may kailangan Oo, pang oo, iba. oo. Ako naman sa bills. So, para po naka-ano na, may ano na po, distributed na. So, konti na lang yung mamimiss namin Oo. para doon. Minsan nga kasi, di ba, galing ka, sabi nga, elementary pa lang. So, siyempre, nung binata ka, wala kang problema sa pera kasi ikaw lang. Yung realization ba na, teka, iba na nga pala. Minsan doon ka palang doon mo nakita yung meron palang mas malaking responsibility. Ayan yung mga surprise na sinasabi natin kanina. Minsan kasi hindi natin na-realize hanggat di dumadating yung problema, no? Pero nung dumating yung problema, doon ka lalong mas nag-focus sa family mo na eto na nga pala yung bagong buhay ko. And it's a good thing because earlier in the stage of your marriage, nakita mo na agad. No? Yes, Hindi ka na naghintay na lumala pa yung mga sitwasyon. Nagkaroon ka na kagad ng yung sense of accountability na may mga bagay akong dapat harapin na bilang isang ama ng tahanan. Ano. Si Jo, ano sa'yo? Aside from ganun din po, pero yung sa akin, yung unang-una po namin talagang naging mag-asawa kami. Kasi syempre, 24 years old, 25, wala pa akong, nagkasundo kami na nung siya ang magtatrabaho, tapos kahit wala pa po kaming anak, struggle sa gawaing bahay, hindi ako Pero may arrangement na kayo, kumbaga. O, nung una po, kaming dalawa magkasabay hanggang sa nung lumaki na yung mga bata, ang anak namin, nagkasundo na po kami na siya na lang po, tapos ako yung sa bahay. Okay. Tapos, syempre yung struggle po na gawaing bahay, hindi ako marunong magluto. Talaga? Ang sarap-sarap mo magluto. So, nung una po talaga, hindi po talaga ako marunong magluto. Wala pang mga YouTube, kasi yung YouTube ngayon, madali na lang mag-search ko ano noon, mga recipe lang, babasahin mo, tapos susundin mo, mahirap. Saka first time ko talaga po na nagluto ever sa buhay ko. Talaga. So, struggle, hindi mo siya actor. Pero yun lang po na kung paano ko i-handle yung mga bata, ang family, kung ano mga kailangan asikasuhin yung ganito, ganyan. Tapos, Medyo habang nakaka-overwhelm, ano, sa umpisa? Opo, ang daming, yung kailangan mong matuto Oo, na oo. sa mga ginagawa. Saka yung sa kanya din nga po, nung elementary mga bata, na-experience namin na kung saan kukunin ng ganito. Siyempre, iisipin mo rin, bakit kaya hindi ako nagtrabaho? Parang gayon, para makatulong. Gayon, parang, so parang, pero siya po, ina-assure niya lagi na lang natin, kailangan lang natin i-budget yung mga bagay-bagay. So natuto kami na kahit naman siguro hanggang ngayon na ang bibili lang kami pag Pasko para yung budget. yung budget po. Talaga para yung mga bata, yun din po natutunan nila. Hindi po sila yung laging bili-bili. Talagang alam nila, Christmas lang pwede. Parang ganun po ang nangyari. Dagdagan ko po yun yung mga anak po namin ay yung attitude po nila, hindi po sila yung hingi ng hingi. Magmamall ka, may makikita, hindi po sila bibili, hindi magpapabili. Pero kapag birthday nila at Christmas, kahit ano naman po ang gusto nila, bibili namin. Yun po yung arrangement namin. Kaya kami po ay walang masyadong... So kung alam na namin kung kailan namin sila bibilhan, so nag-iipon na po kami mag-asawa para hindi na kami mahirapan. Kasi in between po talagang hindi po sila nagpapabili. So yun din po yung nakakatuwa kasi kung yung kung anong ginagawa namin, siguro nare-realize din po nila na ay dapat nga magtipid din tayo, hindi tayo ganito. At malaki rin po yung na itulong ng mga anak namin sa amin dahil sa kanilang attitude. Anong values yung tinuro nyo sa mga bata at gano'n ang ugaling nila? Ano nakita nila sa family? Ano yung narinig nila sa inyo
na na-develop yung ganong klaseng character? Yung lagi po naming sinasabi mag-asawa, iba yung pinaghihirapan sa basta mo lang makukuha. Iba rin yung reward kaysa sa dun sa parang ibinigay lang sa'yo na walang ano po. For example po, yung birthday nila, reward po namin sa kanila, gift namin sa kanila, kaya expected nila. Pero may mga special reward po kami ni Mrs. For example po ay gumraduate at magaganda yung grades. Konti-konti po yung yung binibigay namin. Pero yung pinaka medyo expensive pag birthday nila at Christmas lang. Ang maganda sa inyo, tinuruan nyo sila paano mag-value ng pera. Yes po. No, hindi maaaring sabi nga pwedeng ibigay. Pero isang nabasa kong article, kung gusto mong lumaki ng matino ang mga bata, kahit kaya mong ibigay, teach them to wait. Teach them to wait and see the value of money nga. And at the same time, makita nila yung mga dapat nilang matutunan along the way, no? So napakahalaga nun sa isang pamilya, no? Lalo sa mga bata kasi siyempre minomold mo pa yung mga yan eh. Kaya kung hindi nga naman manggagaling ang tawag ko diyan kailangan mag-create ka ng kultura sa pamilya mo, and you had a very beautiful culture na naituro sa mga bata. On the other hand, ano naman ang sabi mong pinakamasaya na sandali ng buhay ninyo bilang mag-asawa? Sa akin po nung nagkaanak po kaming dalawa. Why? Iba yung feeling nung nagpaplano ka ng pag-aasawa at pamilya kapag nadadagdagan ng isa-isa yung pamilya mo. Yung parang nagpapagod ka sa trabaho, tapos may blessing na anak na lalo ko pang magsisipag kasi may panibagong miyembro ng pamilya. At ang sarap po, walang something or parang walang ibang bagay na magbibigay ka yung parang exchange dun sa ganun po. Para sa'yo, parang reward yun no? Yes po. Parang reward yun kasi iba, maririnig ko, ay, salamat, tapos ng pag-aaral tong isang anak ko. Alam mo yun. Si Mrs. Ja, ikaw, ang sabi mong pinakamasaya ninyong moment, kumbaga? Every time po na naririnig ko na nagtatawanan yung mga bata, What do you mean? pag nagkukwentuhan lang po sila, yung simpleng kwentuhan, tapos nakikita mo sa kanilang dalawa na, malayo lang ako, tapos nakikita ko silang dalawa na, pareho nagtatawanan, hindi ko naman alam kung ano pinag-uusapan nila. Basta pag nakikita ko lang po talaga silang nagkakasundo, tapos ay, yun nga, bibihira po kasi lalo na yung panganay ko, bihira po yung talagang ngumiti, or yung may sound na tawa. So pag naririnig ko po yun, lalo na kapag silang nag-uusap magkapatid, sobrang saya ko na po talaga. Bakit? Iba pong feeling yung hindi naman siguro bihira sa magkakapatid na magkasundo, pero meron din kasi kung nakikita magkapatid na halos hindi nag-uusap. Pero pag nakikita ko po yung mga anak ko na ganon, parang naiisip ko, parang may ginagawa akong tama. Parang ganun po yung naiisip ko. So, yun sayang-saya na po ako pag mga ganong bagay. Totoo yun Yun nga, kaya ka tinanong ko bakit kasi sabi ng iba, ang babaw naman, di ba? Opo, Sabi na. opo. Pero yun ang katotohanan Kasi ang magulang laging tinatanong, lalo na pag nag-uumpisa ka pa lang, tama ba itong ginagawa ko? Di ba? Di ba? Naghahanap ka ba ng ebidensya, kumbaga, di ba? And in your case, parang mababaw, pero sa totoo, hindi mababaw. Kasi to produce that kind of relationship takes a lot of effort. Takes a lot of discipline. It takes a lot of love.
Kaya nga, hindi ka naghahanap ng kung ano pa man. Yung makita mo lang na dalawa mong anak, nagkakasundo. Hindi, totoo naman yun. No? Yung, sabi nga, yung taginting ng tawa Tawa po. mga anak. Parang bang, ang saya-saya mo na rin. Kasi para bang, yun na nga, no? Parang, Feeling po hindi po ma-explain talaga na. Oo. Kasi yung dalawang anak po namin na hindi lang magkapatid, magkabarkada pa po eh. Pansin ko nga. Kaya ang oo. saya po, ang saya. Pag nakikita po sila after, kunyari, from Manila, tapos makikita, uwi na ng Lipa. Nako, wala pong tigil ng kwentuhan. Silang dalawang din naman Opo, nagkikwento. opo. Talagang na-miss nila yung isa't isa. Yan po yung maganda sa kanilang dalawa. Totoo yun. So, isang bagay na sabihin natin, yun ang kaligayahan ng magulang. No? Isang bagay na hindi mo pwedeng bayaran ng salapi. Lalo na siguro sa isang ina na sa'yo nang galing eh, no? Ikaw hindi naman tayo nabuntis, no? Sila nabuntis, sila nanganak. Tapos makikita mo yung practically dugo ng aking dugo eh, di ba? Laman ng aking laman kasi sa'yo nga nang galing. To the point na nakikita mo na merong para bang hindi lang yung tawa, bang mayroon ka pang inaasahang maganda pang kinabukasan dahil sa nakikita mo. Alam mo yon na kaya nga, no, sabi nga ni Brother Bunny, mas lalo kayo nagsisika, parang incentive ba na, parang sinasabi niya, ay gusto namin itong nakikita namin, gusto namin itong nararanasan namin, gusto pa namin ito. So the effort, the teamwork continues eh. No? Kagaya nga sinasabi niyo ngayon na si Brother Bunny, imagine babiyahe, galing Lipa, di ba? Galing, tapos you have your bonding, uuwi ka uli. Pero yun ang nag-aalis ng pagod eh, no? Yun ang eto magandang tanong to. How have you both changed since your first year of marriage? Ano yung nabago sa inyo? Of course, for the good, no? Magmula nung ikasal kayo, at ngayon, ano yung nakita mong pagbabago sa sarili mo bilang tao? Nagtinginan sila. Alam mo yun, yung maring ugali, maring attitude, I'm talking here of you as a person. Ano yung nabago sa'yo na palagay mo na dahil sa pamilyang ito, dahil sa pag-aasawa ninyo, ito yung isang bagay na pinapahalagahan ko ngayon kasi ito wala sa pagkatao ko nung araw. Pero ngayon, nararanasan ko. Sa akin po, una po ay pagiging kalmante. What do Kasi you mean? before po talagang mabilis ting uminit yung ulo ko. So, pag umiinit yung ulo ng isang tao, minsan yung actions mo or yung mga salita mong mabibitawan ay hindi maganda at hindi mo na mababawi. So, being calm ay Ano nag-contribute nun at naging mas kalmante ka? nung nagka-family po, nung kami ni sister wife, kasi kailangan pong i-balance eh. Hindi pwedeng ikaw lagi yung masunod. Kahit parang gusto mo na ikaw yung masunod, wag mo munang ipupush, maging calm ka muna, tapos pakinggan mo yung sasabihin niya. Later on, makikita mo na tama nga pala siya eh. Kasi kapag hindi ka naging kalmante, lagi ang isipin mo, ikaw lagi yung tama. Tama lagi yung sasabihin mo. So, kung medyo kalmante ka, makikita mo rin yung side niya eh. Hindi lagi yung side mo. Tapos, yung pagiging pasensyoso, kakabit po nun eh. Yung pagiging kalmante. So, yun po yung nabago sa akin. At natutuwa naman po ako at na-improve ko po yun kasi hindi lang sa pamilya, nagagamit ko rin po din sa trabaho. Sa trabaho? Yes po. Oo. Hindi, isang ang bagay na nakita ko dyan, yung bang, yun na nga, nag-umpisa ka nag-iisa ka eh. And then suddenly, nung ikaw ay mag-asawa, nakita mo mismo sa sarili mo na may mga tao sa paligid mo na kailangan mong mas makilala.
no choice eh. Andiyan na yan. Kumbaga, biro lang yan. Para bang, magandang ginamit mong word, binalanse mo. Hindi mo pinilit binago. Hindi ba, ay magbabago na ako. Minsan ganun kasi, di ba? Ay babaguhin. Ikaw hindi eh. Ito ay bunga ng relasyon na ninyo na pinapahalagahan mo eh. Kaya binigyan mo ng panahon, binigyan mo ng effort na tignan uli. At dahil dito, hindi mo man binago ang sarili mo, nabago ka. Magkaiba yun eh. Magkaiba yung binago ko ang sarili ko sa nabago ang sarili ko dahil sa mga bagay-bagay sa pamilya ko. At napakalaking bagay yon. Kasi most of the time, we may have the good intentions, but we never really appreciate what we have eh. Sa'yo, ang ganda eh. Na-appreciate mo. Sabi mo nga, ay, nagkaanak ako. Na-appreciate mo agad, no? Tapos na-appreciate mo yung members ng family mo. Kaya you learn to sacrifice more on, hindi ako lagi tama. Nakita mo yon. Hindi mo pinilit na tignan yon. Nakita mo yon. Kaya, totoo talaga, ang marriage, it will change you eh. It will change you for the better if you have the right perspective. No? At sa mga nanonood, kita natin na hindi yung, kasi minsan sa mga babae, babaguhin ko yan. Pag ako naging asawa niyan, babaguhin. Ayun, nabago nga, naging punching bag ka, naging boxer. So it was something that just came out because you gave so much value to what a family should be, and especially dun sa mga mahal mo sa buhay. Si Jo. Ang nabago po siguro ay yung parang pareho din po kami, yung paging pasensyosa. Mas hinabaan ko po yung inintindi ko pa po yung mga bagay na mga kailangan i-adjust or naging mas lalo ko pong binigyan ng importansya yung bawat isa sa member ng family ko na So, baga naging flexible ka. Opo, yung paano ko sila paano ko ba? More on po talaga yung pasensya sa pag-a-adjust din po sa kung anong sitwasyon na meron at paano ba? Ito maganda, ito yung tanong. Siya, ang problema niya is madali siyang magalit noon. Ikaw ganun din. Paano niyo in-adjust ang sarili niyo pareho? Mukhang isa yung problema niyo dalawa. Paano niyo natulungan ng bawat isa? Especially on that point of self-control, being patient. Anong naging motive niyo pareho na without you realizing it, pareho nang nabago bawat isa? Yun po yung ikinaganda ng naging magkaibigan muna kami. Yun. Doon pa lang po alam na namin how to handle situations na pagdating doon sa mga issues na yon. Si sister wife po ay pamula college hanggang nung nag-asawa kami in the early stage ay sobrang mahiyain. So, talaga pong, yun, malaking factor po yun, na bago po yun. Na-improve po ng malaking portion kasi yung pagiging mahiyain niya, minsan nagiging issue rin naming dalawa dahil ako na yung gagawa kasi nahihiya siya. So, ako na yung kakausap kasi nahihiya. So, may mga ganong bagay po kasi kilala mo na. Hindi na problema sa'yo. Alam mo na yung sitwasyon, and ang pinakamaganda doon ay nabago po yon. Kagaya ng before na sinasabi na hindi siya marunong magluto, ang sarap po niya magluto. Ang sarap talaga, alam ko yan. So, yung ang nakita ko po sa kanya, once you support her,
gusto naman niya pong magbago kung ano yung gusto mo eh. Pero wag mo lang kokontrahin. Parang ganun po yan eh. Oo, oo. Suportahan mo lang, i-assist mo lang siya para kung ano yung gusto niyang mangyari, mangyayari din po. And yan po yung nangyari. Alam mo, sikreto nyo, walang expectations eh. Dapat ganito ka, dapat nanay ka, dapat walang ganun eh. It's more of encouraging one another, di ba? So, napakaganda kasi nga, normally sa family, lalo na pagka hindi naintindihan yung pinasok, yun na nga, dapat asawa kang lalaki, dapat di tayo may problemang ganito, asawa kang babae, dapat marunong kang magluto. But in your case, because you started as friends, kilala mo na, ang maganda, alam niyo na rin yung weakness ng bawat isa, hindi ba? Yes, Alam niyo na, and then, yes, Yes, Minister. Kasi alam na nga namin kung ano yung weakness ng bawat isa. And alam na rin namin how to handle yung mga ganong situations. kasi naging magkaibigan mo na kayo, di ba? Ngayon, sa conflict, sabi nga, ewan ko kung dapat ka ba bang tanungin ito, pero how do you handle conflicts? Siyempre, meron ding mga bagay na hindi kayo pinagkakasunduan. Paano nyo? Hindi, tungkol na lang to sa ano, hindi na issue. Tungkol sa inyong relationship as husband, as wife, siyempre may mga shortcomings ang bawat isa. Para bang, paano nyo hinahandle yun? Kasi nakikita mo na yung ugali, nalalaman mo na yung weakness. Paano nyo hinahandle yun? Hindi naman po kami perfect eh. Oh, totoo yun. Wala naman po sigurong perfect. Wala. Dumarating din po kami sa time na nagtatampuhan. Ano Pero, ginagawa nyo pag nagtatampuhan? hindi lang po nagkikibuan. Okay. Tapos, syempre po, magmo-move yung isa. Normally, sino? Sa tingin ko po ako. Kasi malimit sa akin siya nagtatampo. Okay. Yan po. Magmo-move ka, konting kakausapin mo, tapos alam niyo naman po ang babae, hindi basta bibigay yan, pahabain pa niyan. So, ganun lang din running po. commentary pa yan, ano? Ganun lang din. Being consistent, sa tingin ko po, yun ang kailangan. So, ikaw ang una nagsusorry. Yes po, yes po. Which is not, medyo extraordinary kasi madalas talaga, ang lalaki hindi magsusorry yan eh. Kasi alam mo na, minsan yung pride natin. May mga lalaki siguro magdi-disagree sa akin. Pero general observation talaga, normally, hindi talaga. Or pareho silang hindi nagsusorry, kumbaga. No? Pero in your case, talagang pinaramdam mo yung ano mo sa kanya eh. Yung respeto, yung pagmamahal mo sa kanya, na na-appreciate mo yun, Sister Jo, ano? Sobra. Oh, sobra po. Sa amin naman po kasing dalawa, pagdating sa relationship namin, wala po sa amin yung, masakit sa tingin ko po wala po sa amin yung may pride. Wala po talagang, basta wala po talagang, yung mataas ang pride sa amin, wala. Parang, nagkakaintindihan po kami pagdating sa mga ugali naming dalawa na kung yun nga po, pag nagkakatampuhan, naiintindihan po niya na kailangan, ang sa akin po ay hindi mo po muna ako kakausapin. Pero kahit gano'n po katagal, maghihintay po yan ng, ako po, hindi, siya po magsusorry, pero maghihintay po muna yan na ako ang lalapit. Na ibig sabihin po nun na ready na akong makapag-usap. Okay na. Opo, or ready na po kaming pag-usapan kung ano man yung conflict. Maganda Parang sa ganun inyo. po ang naging ano namin. Maganda sa inyo, you give yourself space, no? Opo. Binibigyan niyo ng space yung bawat isa. Okay, nag-sorry na ako. Parang, ano ba, sorry na eh. Ba't di pa kinakausap? Parang ganun. Sa'yo hindi, okay. Parang, okay, nagre-reconcile na ako, pero sige, hintayin pa rin kita. Opo. Yan ang ginawa niya, na hintayin pa rin kita. Tapos, you become receptive to that, na parang, yun na yung language of love ninyong dalawa eh. Opo. Na pag may conflict, alam na gagawin ng isa, maghihintay ng Naghihintay response po yung na isa ready na yung makipag-usap. napakaganda, no? Napakaganda kasi nga, ayun, babalik tayo. Yun ang ibig sabihin ng respeto eh. Opo. No? Yan ang ibig sabihin ng respeto. Na
Bibigyan kita ng space. Pag ready ka na, sige. Hindi kita kailangan pilitin na, ay, ginawa ko na yung part ko, dapat gawin mo yung part. Walang ganon eh. Napakaganda, no? So, siguro, ewan ko, redundant na tong tanong na to, pero mas gusto ko pang i-explore eh. What do you appreciate most about your husband? And what do you appreciate most about your wife? Sino gusto mo na sumagot? Siguro ako more on muna the po. personal level. Ako muna po. Ang gusto ko sa wife ko po ay sobrang lambing niya. Ang tawag sa kanya ng mga kaibigan niya ay pusa. Kasi alam niyo po yung pusa, laging pagdidikit sa binti mo pag nakatayo ka. Ano po siya, ganun siya eh. Maakap, makulit. So, yun po yung character niya na nagustuhan ko. Parang ang gaan-gaan ng buhay kapag kasama mo siya, pag ganun yung kasama mo. So, yan po ang nakita ko sa kanya. Talagang tama yung Bible, no? A woman is a gift to her husband, ano? Talagang regalo siya sa iyo, no? So, andun yung ano ang normal ano ninyo pagdating mo galing sa trabaho? Kasi sabi mo malambing siya eh. Ano ang normal reception mo ano normal reception na tatanggap mo sa kanya pag dating mo sa bahay galing sa trabaho? Ano po yan? Sasalubong na yan na sa salita pa lang po maano ka na, makulit po, matutuwa ka. Sample naman kahit konti. Ano ba yung sample ng ano? Ayun po, yung mga darling, pero may joke yon, may mga ganon. Tapos yung expression niya, talagang matutuwa ka po. Akala nyo sobrang mahiyain, pero pag kami, ay siya, kengkoy din. Talaga. Mrs., ikaw? Ako naman po, yung pagiging sobrang loving po niya sa family, sa akin, lalo na sa mga bata. Kahit na sila mga lalaki, lalo na si brother husband, mga bata ay sobrang close sa kanya. Sila ay lagi siyang hindi lang yakap, lagi niyang sinasabing I love you. Kahit mga lalaki sila, hinahalikan niya. Kaya natutunan din ng mga bata na magsabi sa amin ng I love you, hindi sila nahihiya. Hindi rin sila nahihiyang ipakita na naglalambing sila sa papa nila, kahit mga lalaki sila, niyayakap nila, hinahalikan nila. So, yun po, yung nakita ng mga bata na nagaya din sa kanya, nagaya din ng mga bata. Alam niyo ba't naging napakadali sa kanila? Kasi nga, yung role yung dalawa, nagme-merge. Hindi sinabi ng tatay, basta tatay ako, ito ang papel ko, ito ang role ko. Ako nanay, ito. Hindi eh. Yung role ng nanay at tatay, nagme-merge sa isa at yun ang nakikita ng mga anak eh. So, madaling ma-imbibe, madaling magkaroon ng impact kasi pareho kayong kumikilos na iisa. Walang division of labor. Kung pareho kayong kumikilos ng sabay. At siguro sa lahat ng interview ko, very unique yun sa inyo. Yung mga perspective nyo. So sabi ko, marami pa akong tanong dito. Pero yung mga sagot nyo, it gives us a clear picture of what your family is. What kind of family you have. At napakalaking inspirasyon yan sa mga tao na naririnig nila na, alam mo yung salitang, pwede pala. Alam mo yan, pwede pala na hindi lang ito ang role ko, pwede pala na ito rin ang role ko, na mas nagiging maganda ang pamumuhay bilang isang pamilya. Kaya nga, si Brother Bali ba nagsabi kanina, enjoy na enjoy ako. Sabi na gano'n, di ba? Siguro, a last message magaling sa inyo, anong pinakamagandang advice na mabibigay nyo sa mag-asawa o sa mag-asawa at the same time kay Joe sa isang may bahay
tapos kay Brother Bunny sa isang asawang lalaki. So, una sa mag-asawa, tapos particular sa lalaki o sa babae. Who would like to start first? Ako muna po. Alam mo, isang observation nakikita ko. Mga in-interview ko ditong very close, alam mo, isang napapansin ko, nagtitinginan muna. Hindi ko rin naintindi. Para bang, alam mo, hindi dahil nagtatanong, nagkakaintindihan kayo ba? Para bang you're just affirming one another na, hindi, ako sasagot. Hindi, gano'n eh. Magtitinginan muna kayo. Meron ako isang couple na in-interview ganyan din. Anyway, just sumegway lang ako sandali. Sige, I would like to start. Yun po. Advice ko lang doon sa sa mga partners ngayon, sa mag-aasawa pa, hindi madaling mag-asawa, pero masarap may asawa. Pero nung nabanggit nga kanina ni Sister Wife, ang isang factor is yung respect. Hindi ibig sabihin ikaw yung nagtatrabaho sa pamilya, ikaw yung masusunod. Kasi kung makikita lang ng tatay or nung husband, yung kanyang wife, kung anong ginagawa sa bahay, baka hindi mo kayanin. Sabihin mo, magtatrabaho na lang ako. Doon ko nakita na na kung gaano ka-sincere, kung gaano nakafocus yung wife ko sa family, kung paano niya alagaan kami, yun yung wealth, no? Yun yung kayamanan. Yung binibigay ko na galing sa trabaho, ito ay isang substance para maging maayos ang flow ng isang pamilya, pero yung ginagawa ng wife na pagsilbihan ang buong pamilya, yun yung number 1 na substance kung bakit nagiging maayos. Kaya nga may kasabihan tayo, happy wife, happy life. Yun lang po. Maraming salamat. Well said, well said. Sister Jo, ang dating mahiyain. Ayun din po. Iparamdam mo sa partner, sa asawa mo na importante din yung opinion mo or salita mo sa pamilya. Kailangan ay hindi mo siya pipigilan sa kung anong kanyang suggestion, or open ka dapat sa suggestion din ng asawa mo para sa ikakabuti ng family ninyo. Tapos din ay sa pagmamahal naman, dapat all out ka sa pagbibigay o pagpaparamdam, hindi lang sa words, kundi sa pagpaparamdam sa pamilya mo, sa mga anak mo, sa asawa mo. All out ka sa pagpaparamdam sa kanila kung gaano mo sila kamahal. Naku, maraming salamat sa inyo. Marami kayong pinayaman ngayon, no, sa mga nanonood. And hopefully, magkaroon ng realization. Ang isang dahilan na meron tayong ganitong programa, para bang sabihin mo, meron pa pala akong option, pwede pa palang ayusin, meron pa palang mas magandang pamamaraan. Yun ang dahilan. Kaya mayroon tayong mga inaanyayahan dito para makita natin ang kwento ng buhay ng ibang mag-asawa na minsan kasi feeling mo, ay pare-pareho yan, ganito. Hindi ho eh. May kanya-kanyang kwento yan. At ang kwento ng mag-asawa ngayong umaga ay isang napakagandang larawan ng isang kasal na ang Diyos talaga ang lumikha. Ayan, bati muna tayo, break muna tayo. Brother Bunny, tulungan mo ako ha. March 21, 2026. Happy birthday, Brother Bunny. Happy birthday, Sister Bennett Manuntag. Brother Maher Kalingasan, Brother Mahid Kalingasan. Kapatid yata. Sister Susan Hennis. Sister Alicia Barte, Sister Pia Andres Can. Okay. Yan na yun. Okay, happy birthday. Happy birthday sa inyong lahat. Happy birthday po.
Happy birthday! Happy birthday! Yeah, enjoy your day. Enjoy your day. Maraming salamat sa dalawa nating kapatid na nagpa-unlock at nakasama namin. At ako'y sa totoo lang ay napakaraming yaman tayong narinig kanina na maging inspirasyon nawa sa mga, lalo na sa mga mag-asawahan na kahit na 25 years of marriage ay meron pang maraming pamamaraan, no? Pagbabago kung dahil na ipinapanalangin upang magkaroon tayo ng isang talagang pamilya na masasabing buhay na ganap at kasiyasiya. Muli, maraming salamat sa mag-asawa at maraming salamat po sa lahat ng nakasama namin sa umagang ito. Hanggang sa isang Sabado muli. See you again. God bless you all. Bye-bye. 2 Timothy